Kumusta mga kaibigan? Para sa kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon, ay siguradong magtuturo ito ng magandang aral at importanteng bagay sa buhay ng isang tao. Kung kaya't panoorin mo ito hanggang sa huli dahil tiyak na magugustuhan mo ang kwento. Si Lisa ay bunga ng hindi sinasadyang pagbubuntis. Ipinanganak siya nang ang magulang niya ay kagagraduate pa lamang ng kolehiyo. Sa kasamaang palad, ipinalagay na nila na ang pagbubuntis kay Lisa ay hadlang para sana sa kanilang kinabukasan. Nais nilang magkaroon ng isang magandang trabaho, kung kaya't sa tingin nila ay magiging hadlang lamang sa kanilang kaligayahan ang pagkakaroon ng hindi inaasahang anak. Nagdesisyon ang lolo't lola ni Lisa na sila na ang mag-aalaga dito. Sa katunayan nga, sila rin ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang pagpapalaglag sa bata. Lumipas ang maraming araw at sa wakas ay nakahanap na rin ng magandang trabaho at nagkaroon na ng sariling bahay ang magulang ni Lisa. Doon na rin nanirahan si Lisa kasama ang mga magulang. Kaya lamang, hindi natanggap ni Lisa ang pagmamahal na dapat at aruga ng magulang para sa isang anak. Hindi siya binibigyan ng kahit anong atensyon galing sa kanyang mga magulang. Nagtayo sila ng sariling negosyo. Umunlad at gumanda ang takbo nito kung kaya't nag-hire sila ng isang katulong na siya mag-aalaga sa bata. Pareho sa kanilang mag-asawa ang pinili na maglaan ng oras para sa negosyo kaysa ang maglaan ng oras para sa kanilang anak. At nang si Lisa ay mag-5 taon, muling nagbuntis ang kanyang ina. Ngunit sa pagkakataong ito ay pagbubuntis na ninais at plinano ng kanyang mga magulang. Sobra silang nasasabik sa magiging itsura ng anak nila. At ang lahat ay masaya nang maipanganak na si Veronica. Sobrang saya ng magulang ni Lisa nang maipanganak ang kapatid na si Veronica. Ang lahat ng atensyon ay nakalaan para lamang rito. Sa kasamaang palad ay hindi na ito nakita pa ng lolo't lola sapagkat namayapa na ang mga ito. Nagtataka si Lisa at napapaisip kung bakit nakukuha ni Veronica ang lahat ng atensyon ng magulang at siya ay hindi. Sa edad ni Lisa ay naiintindihan na niya ang mga nangyayari at siya ay natuto ng mag-isa at hindi na umasa sa magulang. Ngunit sobrang lungkot niya. Hindi man lang niya matanggap ang pagmamahal na tanging magulang lamang ang makapagbibigay. Ilang taon ang lumipas at nakapagtapos si Lisa ng elementarya. Magkakaroon sila ng party upang i-celebrate ang pagtatapos ng taon sa eskwela. Mabilis si Lisang lumapit sa magulang upang magpabili ng bagong damit na isusuot sana niya sa kasiyahan. Binigyan siya ng pera ng ina, ngunit ito ay nagalit at sinabing, "Bakit lagi kang nanghihingi ng kung ano-anong bagay? Pumunta ka mag-isa sa bilihan at bilhan mo ang sarili mo." Ngunit alam ni Lisa na hindi siya ganoong klaseng anak. Napakadalang niyang humingi kung hindi naman kailangan. Lumaki siyang matipid at walang luho sa katawan. At nang sumunod na umaga, nagtungo si Lisa sa bilihan ng damit. Bigla niya nakita ang magulang at kapatid na si Veronica habang binibilan ito ng mamahaling damit. Nilapitan niya ang mga ito, ngunit hindi man lamang siya pinansin. At pag-uwi ni Lisa, ay hindi na niya napigilan ang sarili at umiyak siya ng umiyak. Alam niya sa sarili niya na ayaw sa kanya ng kanyang mga magulang, ngunit patuloy niya pa rin minamahal ang mga ito. Dahil naniniwala siya na balang araw ay ibabalik din ng mga ito ang kanyang pagmamahal. Hindi rin sila masyadong okay ng kapatid niya na si Veronica. Kapag nag-aaway sila, ay laging itong nagsisinungaling na siya raw ang may kasalanan. At ang magulang niya ay parating nakakampi kay Veronica. Kadalasan pa nga ay pinapalo siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa.
Lumipas pa ang ilang taon at napilitan si Lisa na alagaan ang sarili niya, habang si Veronica ay lumaking spoiled at arugante. Nakapagtapos si Lisa ng may karangalan at nagkaroon pa siya ng scholarship sa isang magandang universidad na may libreng tutuluyan. Matutulungan naman sana siya ng magulang niya na makapasok sa mas maganda pa sanang universidad. Ngunit pinili ng mga ito ang hindi siya tulungan. Umuwi si Lisa at inayos ang mga gamit niya sa paglipat. Ni hindi man lang siya napansin ng pamilya na siya ay aalis na. Ilang araw pa ang lumipas ay saka lang siya tinawagan ng ina at tinanong siya kung asan siya. Sinabi ni Lisa na, "Ma, di ba nasabi ko po sa inyo na lilipat ako sa kabilang bayan para sa pagkokolehiyo ko?" At sumagot ang ina ni Lisa na ikinagulat niya, "So, hindi ka natitira sa amin? Baka pwede ko nang ipagamit ang kwarto mo sa katulong natin." At naisip ni Lisa na wala na pala siyang magiging kwarto sa bahay nilang iyon. Sumagot na lamang si Lisa, "Ma, tatanggapin ko po kung ano man po ang gusto mo. Mahal kita, Ma." Habang ang kapatid niyang si Veronica ay nakatapos ng high school sa pamamagitan ng pagbabayad ng magulang niya ng mga tutor upang makapasa ito sa mga exams. Naglaan din sila ng malaking halaga upang si Veronica ay makapasok sa magandang universidad sa bansa. Matapos lisanin ni Lisa ang kanilang bahay, ay halos hindi na niya nakikita ang buong pamilya. Isang beses o 2 beses sa isang taon kung umuwi si Lisa, ngunit walang naghihintay para sa kanya. Madalas pa nga na walang tao sa kanilang bahay. Pero sobrang miss na ni Lisa ang pamilya. At sa wakas, nakatapos na ng kolehiyo si Lisa. Nagtapos siya na isa sa pinakamagaling na estudyante sa universidad. Kaya't pagkatapos pa lamang niya ng kolehiyo ay may tumawag agad sa kanya na malaking kumpanya at inoperan siya ng magandang salary. Lahat ng pagsusumikap ni Lisa ay hindi nasayang. Ngayon ay kasama na siya sa mga espesyalistang nabigyan ng pagkakataon upang makapunta sa iba't ibang bansa upang magtrabaho at ipromote ang mga serbisyo ng kanilang kumpanya. At sobrang laki ng kinikita ni Lisa. Ang lahat ng swerte ay umayon kay Lisa sa kabila ng kawalang maayos na relasyon niya sa kanyang pamilya. Isang araw, nalaman ni Lisa sa ina na unti-unti nang nababankrupt ang negosyo ng mga ito. Masaya si Lisa dahil tumawag ang ina sa kanya, ngunit hindi man lang siya kinumusta ng ina. Mabilisan nitong sinabi sa kanya na, "Lisa, kailangan namin ng pera. Kailangan naming ibenta lahat ng ari-arian para lang maisalba pa ang negosyo. Please, Lisa, tulungan mo kami, anak." Naluha si Lisa dahil iyon ang unang pagkakataon na tinawag siyang anak ng ina. Nagtungo siya sa pinakamalapit na bangko at nagpadala ng sobrang laking halaga ng pera para sa magulang. Kinabukasan ay tumawag si Lisa sa magulang upang itanong kung natanggap na ng mga ito ang pera, ngunit wala sa kanyang sumasagot. Isang linggo ang lumipas ay tumawag naman ang kanyang ama at humingi uli ng pera dahil kulang daw ang ibinigay niya. Pumayag si Lisa at handa siyang ibigay ang lahat-lahat ng kanyang ipon. Ngunit bago niya iyon ipadala, ay hinanap muna niya sa social media ang pamilya. Mabilis niya nahanap si Veronica at nang makita ni Lisa ang mga pictures at post ni Veronica, ay hindi na niya napigilan ang umiyak ng umiyak. Nakita niya ang picture ng ama habang umiinom ito ng alak sa tabi ng sasakyan na sinasabi nitong naibenta na. At ang larawan ni Veronica kasama ang ina habang umiinom ng kape sa mamahaling restaurant. Ang lahat ng larawan ay bago at nakapost sa petsa matapos niyang maipadala ang pera.
Hindi si Lisa makapaniwala na magagawa siyang lokohin ng pamilya. Nagdesisyon siyang hindi na magpapadala ng pera kahit kailan. Muling tumawag ang ina ni Lisa at nagtatanong kung bakit hindi pa niya ipinapadala ang pera. Sinabi ni Lisa na hindi na siya magpapadala. Nagalit ang ina niya at sinabing, "Paano mo magagawa sa pamilya mo yan? Sa akin na nagluwal sa'yo?" Hindi na sumagot si Lisa at ibinaba niya na ang telepono. Nalulungkot si Lisa sa ginawa niya na hindi pagtulong. Ngunit sa kabilang banda ay alam niyang ginagawa niya ang tama. Nagpalit na rin ng numero si Lisa upang hindi na niya marinig ang mga masasakit na salita galing sa magulang. Nabalitaan ni Lisa na ibinenta na ng pamilya niya ang lahat ng ari-arian upang maisalba pa ang negosyo. Ngunit hindi pa rin nagtagumpay ang mga ito. Nawala na ang lahat sa kanila. Ngayon ay naninirahan na ang mga ito sa isang maliit na apartment na inuupahan kasama ang bunsong anak na hindi na rin nakapagtapos ng pag-aaral. Ang lahat sana ay pwedeng magbago kung nagbigay sila ng kahit maliit na atensyon at pagmamahal sa panganay nilang anak. Tinanggap na ni Lisa ang katotohanan ng kailanman ay hindi siya minahal ng magulang at napagdesisyonan na niyang hindi na magkakaroon ng ugnayan sa buong pamilya. Ngunit maaari pang magbago ang lahat. Mahal na mahal pa rin ni Lisa ang pamilya sa kabila ng masasamang bagay na ginawa ng pamilya sa kanya. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa lahat ng magulang na mahalin ng pantay-pantay ang kanilang mga anak, sapagkat ang lahat ng anak ay biyaya ng Diyos sa mag-asawa. Sana ay nagustuhan ninyo at kinapulutan ng aral ang kwentong ito. Mag-subscribe sa aking channel at pakikalembang ang maliit na kampana upang makasama ko kayo sa mga susunod na kwento. Ako si Boss JND ang nagsasabing, ang buhay ay puno ng magagandang kwentuhan.